Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon ngayong gabi, please turn with me to First John chapter 3 verse 4 hanggang sa 10. First John chapter 3 verse 4 hanggang sa 10. Ang sabi po dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Ano po ba talaga ang ibig sabihin kung tayo ay magiging anak ng Diyos? Sa ating kapanahunan ngayon, meron pong tinatawag na spiritual ambiguity or spiritual na kalituhan na hindi po nakikita ng mga tao ang distinction between the child of God and the child of the devil. Kaya itong question na ito ngayong gabi ay napaka-critical. What does it truly mean to be a child of God? Si Apostle Paul, sa kaniyang passage, mula sa kaniyang unang liham, ay nagsasalita po sa atin ng maliwanag. Wala pong paligoy-ligoy si Apostle John. Ay talagang binuwag ni Apostle John ang confusion, ang kalituhan, at ipinakita niya sa atin ang hindi po maitatangging palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Si Apostle John ay hindi po nag-aalok ng suhestyon, kundi siya po, or possibilities, kundi si Apostle John ay nagdi-declare po ng categorical na katotohanan patungkol sa kasalanan, patungkol sa layunin ng ating Panginoon kung bakit pumunta siya dito sa mundo, at patungkol sa katangian ng isang tunay na nakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Si Apostle John ay sumulat bilang isang mapagmahal na ama at tinawag niyang muli ang kaniyang mga readers as little children. Pero ang kaniyang salita ay meron pong mabigat na autoridad. It carries divine authority. At si Apostle John ay nagbigay po sa atin ng babala laban sa lahat ng mga panlilinlang at pandaraya. At hinihimok po tayo ni Apostle John na suriin po natin ang ating sarili. At siya po ay nagpo-provide po sa atin ng criteria, malinaw na criteria kung paano natin i-discern ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Kaya nawa po ang banal na Espiritu ay magliwanag po sa ating puso at isipan sa ating pagbubulay-bulay ng kaniyang salita ngayong gabi. Meron pong 4 na bahagi ang ating pagbubulay-bulayan. Una, sin's definition, ang kahulugan ng kasalanan. Pangalawa, Christ's mission, ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, realities evidence, ang patunay ng realidad. At ang pang-apat, conversions summarizing marks. Ano po ang mga palatandaan na nagsasummarize sa buhay ng isang tunay na converted person sa ating Panginoong Hesukristo? And may the Lord help us sa ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Dumako na po tayo sa unang punto. Sin's definition. Ano ba ang kahulugan ng kasalanan? Sa verse 4 po ng ating teksto, please turn there. 1 John chapter 3 verse 4. Binigay po ni Apostle John ang tunay na kahulugan ng kasalanan. Ang sabi po dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So what is the definition of sin? Sin is violation against God's law. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Itong verse na ito ay hindi po
malabo. Hindi po ito malabo, ito po ay malinaw at ang definition po ng kasalanan ay napaka malinaw din. Sin is not merely a mistake. Hindi lang po ito kamalian lamang or nadulas ka isang beses or it is a momentary lapse of judgment. Hindi po. Ang kasalanan po ay lawlessness. Sin is lawlessness. Ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. That is really the definition of sin. Lawlessness, walang batas. It is a violation of God's holy and righteous law. Now, kung pag-uusapan po natin ang batas, hindi po natin pinag-uusapan ang human ordinances or cultural norms, kundi ang ipinahayag na kalooban ng ating Diyos para sa lahat ng mga tao. At bagamat ito po ay sinasummarize sa 10 Commandments, sa 10 utos, sa Decalogue, ang 10 Commandments, yan po ang nag-i-encapsulate or nagsasummarize ng banal na katangian ng ating Diyos. The 10 Commandments perfectly encapsulates God's holy character and moral demands. So bagamat ang batas ng Diyos ay nasasummarize po sa 10 Commandments, pero ang batas ng Diyos, ito na po ang kabuuang Biblia. Ito na po ang kabuuang lumang tipan at ang bagong tipan. The law encompasses the entire revealed will of God, the 66 books of our Bible. At ang bagong tipan po, ang New Testament, nag-a-affirm po sa validity and authority ng moral na batas ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Wala pong exempted. Kasi marami pong mga grupo na nagsasabi na ang 10 Commandments or ang batas ng Diyos ay para lamang sa mga Hudyo. But that's not true. The law of God is for all people. And that includes believers. Para sa mga mananampalataya, the law of God is our rule of life. Para sa mga unbelievers, ang batas ng Diyos ang nagpo-point sa kanila or tumutulak sa kanila papunta kay Kristo, because by the law comes the knowledge of sin. Ang batas ng Diyos at ang batas ni Kristo ay iisa. Hindi po ito dalawa, kundi iisa, because Jesus Christ said, I and the Father are one. And therefore, the law of God is the law of Christ. They are not in contradiction against each other, and they are not at variance with each other. Ang expectation ng ating Diyos, Ama, yun din ang expectation ng anak, at yun din ang expectation ng banal na Espiritu. Now, ano po ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 20? Ang sabi po dito, by the law comes the knowledge of sin. Sa pamamagitan ng batas ay malalaman natin ang kasalanan. Ang ibig pong sabihin po nito, ang batas ang nagsisilbing salamin. The law acts as a mirror na nagre-reflect po sa ating imperfection. Feel good tayo kung hindi natin nakikita ang dumi ng ating mukha at ang dumi ng ating damit, lalong-lalo na sa may likuran. Pero noong tiningnan natin ang ating sarili sa salamin, dito na po tayo na conscious. Sapagkat meron palang dumi ang ating damit, or meron palang dumi ang ating mukha, or meron palang mantsa ang ating likod, at hindi na tayo mapakali. So, ang batas po ay nagsisilbing salamin at ipinapakita po nito ang ating karumihan, ang ating imperfections, ang ating kasalanan. Kaya nilalarawan po ni Apostle John ang isang tao na nagpa-practice ng kasalanan. Hindi lamang po ito isolated act, but it is an ongoing habitual pattern of violating God's law. Sabi po dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan. So this is really an ongoing pattern. This is an ongoing practice. This is an active, habitual pattern of violating God's law. And this practice of sin is precisely the practice of lawlessness. So, ano po ang ibig sabihin ng kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ng Diyos. Sin is lawlessness. At kung malinaw po sa atin ang definition na yan, that sin is lawlessness, kung babasahin po natin ang ibang talata ng Biblia na nagbabanggit ng kasalanan, papalitan po natin ito ng salitang lawlessness or paglabag ng batas ng Diyos.
For example, Isaiah chapter 59 verse 2. Please turn there. Isaiah chapter 59 verse 2. Ang sabi po dito, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan or kasalanan at ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya ay hindi nakikinig. So, palitan natin ang salitang kasalanan ng paglabag ng salita ng Diyos. Makikita po natin ang malinaw na kahulugan. Ngunit, pinaghihiwalay ng inyong mga paglabag laban sa batas ng Diyos, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga paglabag laban sa batas ng Diyos ay siyang nagpubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya ay hindi nakikinig. So, it means your lawlessness, your continuous violations against God's holy standard have created this separation between you and your God. For example, Romans chapter 3 verse 23. Please turn there. Ang sabi po dito, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now, papalitan po natin ang salitang sin sa tunay na definition ng kasalanan. Na ang ibig sabihin, for all have violated the law of God and fall short of the glory of God. Yun po ang ibig pong sabihin nito. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, for all have violated the law of God and fall short of the glory of God. Our violation against the law of God consequently failed to meet the righteous standard of God. In Romans chapter 5 verse 12, please turn there. Papalitan natin yung salitang kasalanan sa tunay na kahulugan nito, which is violation against the law of God or rebellion against the law of God. Sabi po dito sa Romans 5:12, death spread to all men because all sinned. Nang ibig pong sabihin, death spread to all men because all violated against the law of God. All transgressed against the law of God. Kaya po merong physical and spiritual na kamatayan nakapasok dito sa mundo. Ito po ay direct na consequence ng paglabag ng mga tao laban sa batas ng Diyos. To be lawless means walang batas, walang pagsunod sa batas ng Diyos, or completely ignorant sa batas ng Diyos. Ang sinasabi po ng Romans chapter 2 verse 14 to 15, malinaw na pinapahayag doon na ang batas ng Diyos ay isinulat niya sa konsensya po ng bawat isa. Wala po talagang makakapagsabi na siya ay walang alam or ignorante siya sa batas ng Diyos. No one can claim ignorance on the judgment day. Romans chapter 2 verse 14 to 15, malinaw na nagtuturo sa atin na isinulat po ng Diyos ang kanyang batas sa puso at konsensya ng lahat ng mga tao. There is what we call the operation of conscience, and therefore, to be lawless is not to be unaware. To be lawless is not to be ignorant because no one is really ignorant. To be lawless is to be rebellious against the law of God. Yun ang ibig pong sabihin nito. Lahat po ay rebelde, naghimagsik laban sa batas ng Diyos. And this rebellion ay nakikita po ito sa deliberate and conscious disobedience. Isang willful na paglabag sa batas ng Diyos. Or it is a stubborn and defiant posture, acting as if ang batas ng Diyos ay hindi nag-i-exist or walang halaga sa ating buhay. Now, this is really a crucial point, mga kapatid. Sapagkat dito po nagkakamali ang mga antinomianism, meaning to say anti-law, against law. May mga churches talaga ngayon na nagsasabi na hindi na para sa atin ang Ten Commandments. Allergic sila sa salitang law sapagkat ang batas ay para lamang daw sa mga Hudyo. When the Bible clearly tells us over and over again that the law of God, God's moral law, is for everyone. Antinomianism literally means against law. At ito ay napaka mapanganib para sa ating kaluluwa. Sapagkat kung wala na pong batas sa kaharian ng Diyos, anong uring hari siya kung walang batas?
Di ba? Ang mga antinomian ay nagtuturo patungkol sa Diyos bilang hari, pero hari na walang batas. Bilang hukom, bilang judge, pero walang batayan ng kanyang paghahatol. Kasi walang batas. Ay hindi pwedeng ganon. If God is king, then a king has a law. And if God is the judge, meron po talagang law na batayan ng kanyang paghahatol. Antinomianism fundamentally misunderstands the nature of God's holiness and justice. Samantalang naligtas tayo sa pamamagitan lamang ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng ating paggawa or pagkilos sa batas ng Diyos, hindi po nangangahulugan ito na ang batas ay hindi na mahalaga para sa atin. Yes, the law is not the basis of our salvation, but there is an ongoing role of the law as a guide for holy living para sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga evangelicals, particularly, ay kailangan po talagang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng Romans 6:14. Please turn there. Ito ang kanilang proof text na wala na nga rawng batas sa ating kapanahunan ngayon. Romans chapter 6 verse 14. Ang sabi po dito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. O you see, you are no longer under law but under grace. So wala ng law sa ating panahon ngayon. Wala ng 10 commandments. This is a gross misunderstanding of this passage. Itong passage na ito ng Romans chapter 6 verse 14 ay hindi po ito abolition or pagbura ng moral na demand ng ating Diyos. But this is a declaration na wala na po tayo sa ilalim ng condemnatory power at paghahari ng kasalanan. And we are no longer under the condemnation of the law, but we are already under grace. Remember, ang papel po ng batas ay ipinapakita niya sa atin na marumi tayo, pero hindi po naglilinis ang batas. Ang batas po ang nagtutulak sa atin papunta kay Kristo sapagkat na kay Kristo lamang ang pagbura ng ating kasalanan. So, when Romans chapter 6 verse 14 tells us that you are no longer under law but under grace, it means you are no longer under the guilt of the law, under the condemnation of the law. You are already under grace. It doesn't mean to say na ang batas ay nabura na po at nawala na po sa ating panahon ngayon. Pakinggan po natin si R.C. Sproul sa kanyang paliwanag ng Romans 6:14. Ang sabi po ni R.C. Sproul, the law is not abolished by grace. It is fulfilled by grace. Grace sets us free from the curse of the law, but not from its demands. So dahil na misinterpret itong verse na ito, itong Romans chapter 6 verse 14 ito, ang resulta ay antinomianism. Seryoso po ito sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin ito ma-overstate dahil ang antinomianism ay ginagawang walang saysay ang sanctification at ang banal na pamumuhay. Ang batas, kung naunawaan po talaga natin ito, hindi po ito pabigat sa atin, kundi ito ay isang mabiyayang kapahayagan ng banal na karakter ng ating Panginoon. At ang batas, ang gabay natin para sa ating banal na pamumuhay. Yun po ang unang punto. The definition of sin. The definition of sin is, it is lawlessness. It is rebellion against the law of God. And then that leads us to the second point. Ang mission po ng ating Panginoon. Matapos po binigay ni Apostle John ang definition ng kasalanan, ay talagang tinutulak tayo ni Apostle John, pinupoint niya tayo sa maluwalhating lunas ng kasalanan, solution ng kasalanan. Ang sabi po ng ating teksto sa verse 5, ang sabi po dito, mga kapatid, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kaniya'y walang kasalanan. Bakit si Kristo nahayag dito sa mundo? Bakit siya pumarito sa mundo? Malinaw po ang misyon ng ating Panginoon upang mag-alis ng mga kasalanan.
at sa Kanya'y walang kasalanan. So based on our definition, it is safe to say that Jesus Christ appeared in order to take away sins. And that is in order to take away lawlessness. Because sin is lawlessness. Palitan po natin ang salitang kasalanan ng lawlessness or paglabag sa batas ng Diyos. Pumarito si Jesus in order to take away lawlessness. The purpose of Christ's mission is to save us from lawlessness, to save God's people in order to make them obedient to God's law. Niligtas tayo ng Diyos mula sa lawlessness. Mula sa kasalanan, ibig sabihin mula sa lawlessness. In other words, Jesus Christ saved us in order to make us obedient to God's law. We are not saved by the law. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng batas, but we are saved in order to be obedient to the law. Niligtas tayo ng Diyos upang maging masunurin sa batas ng Diyos. Salvation does not only free us from sin's penalty, hindi lang tayo pinalaya ng ating kaligtasan mula sa kaparusahang dulot ng kasalanan, kundi niligtas din tayo mula sa pamumuno, mula sa paghahari ng kasalanan. God did not only clear our bad record, but He also removed our rebellious heart at pinalitan niya ito ng pusong masunurin. Yun po ang mission ng pagparito ng ating Panginoon. Sinulat ni Kristo ang kanyang batas sa ating puso at isipan, gaya ng pinangako sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Please turn there. Jeremiah 31:33. Ang sabi dito, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts." At ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu upang tayo ay maging maingat sa paglakad ayon po sa kanyang batas. Sabi po ni John MacArthur, dinescribe po ni MacArthur itong transformative work ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ni MacArthur, true conversion includes a change of will, a change of heart, a change of affection, a change of purpose. It is never a simple intellectual assent to truth. It is a turning from sin to righteousness. At dinagdag pa po ng verse 5, in Him there is no sin. Sa ating Panginoon ay walang kasalanan or walang pagkakasala. Ang ibig pong sabihin nito, perfectly qualified ang ating Panginoon upang maging ating spotless substitute or spotless, walang dungis na kahalili. Inalay po ng ating Panginoon ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao. Gaya ng sinasabi po ng Matthew chapter 20 verse 28. Please turn there. Matthew chapter 20 verse 28. Ang sabi po dito, kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Because Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Salamat po sa ating Panginoon. Pangatlong punto, reality is evidence. Ano ang ebidensya or patunay ng katotohanan? And this is where John truly presses us the point na wala po talagang room for excuses. Verse 6 ng ating teksto, 1 John chapter 3 verse 6. Ang sabi po dito, ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Ibig sabihin, hindi talaga namumuhay as a habit, as an unbroken pattern. Hindi ibig sabihin na nagtuturo ng sinless perfectionism, kundi hindi nagkakasala as a pattern, as an unbroken pattern. Ang sino mang nananatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya, ni hindi nakakilala sa Kanya. So sino mang namumuhay sa kasalanan as an unbroken pattern, as a way of life, as a rule of life, yung taong iyan ay hindi nakakakilala sa Kanya. So ang language ni Apostle John ay napaka-definite and categorical. Pag sinasabi po niyang no one,
Ibig sabihin, no one. He really means no one in the absolute sense of the word. So kung meron mang tao na itinuturing itong relative statement, that person is just trying to suppress the truth in unrighteousness. The apostle says, no one, without any exception. Wala daw tao na nananatili sa Diyos ay nagkakaroon ng unbroken pattern or lifestyle of sinning. Malinaw na malinaw ang language ni Apostle John. And to reinforce his point, para sa mas maliwanag na emphasis, dinagdagan pa talaga ni Apostle John, no one who keeps on sinning has either seen him or known him. Wala daw tao na nagpapatuloy sa kasalanan ang nakakita sa kanya or nakakilala sa kanya. And it's another undeniably categorical and absolute statement. At wala pong exempted nito. Kung ang isang tao ay meron talagang unbroken pattern or unbroken lifestyle of law-breaking, hindi niya nakilala ang ating Panginoon sa kanyang kabanalan at pag-ibig. At hindi niya nakilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Sapagkat ang Christianity po, mga kapatid, ay black and white. It's either ikaw ay ligtas and therefore meron kang bagong buhay at merong palatandaan talaga sa buhay mo, merong overall pattern of obedience to God's command, or hindi ka talaga tunay na ligtas. You are still lost in your sin and therefore nagkakaroon ka ng ongoing pattern of law-breaking and rebellion against God. Maliwanag yan. Kaya nga sinabi po ni Apostle John sa verse 7 ng ating teksto, please turn there. Merong warning, merong babala, mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ibig sabihin maraming mandaraya. Huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. So once again, the Apostle John is speaking here as a loving father sa kanyang mga anak. At binigyan ni Apostle John sila ng categorical and absolute statement so that wala pong makapandaya sa kanila. Let no one deceive you. Kaya na sinabi ko na, ang mga mandaraya, they are proliferating everywhere. Deceivers are spread everywhere. Isinugo sila ni Satanas. They are commissioned by Satan everywhere. Yung iba ay nagiging members ng church. Yung iba ay nagkakaroon nga ng position of leadership. Yung iba, many of them ay tinitingala pa sa lipunan. Binibigyan po ng celebrity status and affluence. And the multitudes of deceivers around us call us to be discerning. Discerning. At ang tool for discernment, mga kapatid, ay hindi po ambiguous. Hindi po yung tipong malabo. Maliwanag po ang criteria ni Apostle John para po tayo ay maging discerning. Whoever practices righteousness, that is generally characterized by obedience to God's law, ay matuwid. Ang kanilang actual righteousness na nakikita po talaga isang patunay na sila ay merong forensic righteousness. Sapagkat ang merong forensic righteousness, dahil hindi po naglalaro ang Panginoon sa atin, pinagkalooban din niya ng bagong puso. Para ang kanilang forensic righteousness ay mapapatunayan sa kanilang actual righteousness. Ang kanilang sanctification ay patunay ng kanilang justification. Kaya dapat ay maging discerning po ang church na tingnan, tunghayan ng overall pattern ng buhay ng isang tao to ascertain whether he is a true Christian or not. Gaya ng sinabi po ni Thomas Watson. Ang sabi ni Thomas Watson, grace is not a garland, but a habit. Dali lang daw magsabit ng garland eh. Walang saysayan. Grace is not a garland but a habit. It is an act. It is not an act, rather, but a state of being. Ang sabi po ng verse 8, ang verse 8 ay negative counterpart ito ng verse 7. Ang sabi po dito, ang patuloy na gumagawa ng kasamaan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin
ang mga gawa ng dyablo. So this is the negative counterpart of verse 7. Ang sino mang nagpa-practice or namumuhay sa kasalanan, that is unbroken pattern of law breaking, siya ay sa dyablo. Napakalinaw po, napakamaliwanag po mga kapatid, mga kaibigan. The devil has been sinning from the beginning and he inspires or empowers his people to do the same. Pero purihin po ang ating Diyos dahil hindi po niya tayo pinabayaan na mapahamak sa ating kasalanan. At si Satanas ay magtagumpay sa ating buhay. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay pumarito in order to destroy the works of the devil. At nagtagumpay si Kristo sa kanyang misyon. He destroyed the works of the devil forever sa pamamagitan ng kanyang substitutionary death and resurrection, mga kapatid. Kaya ang sino mang na kay Kristo ay napalaya na mula sa paghahari ni Satanas at ng kasalanan. At purihin po natin ang ating Panginoon. Ito ang pinaliwanag ni Martin Lloyd-Jones sa atin. Ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones, the very essence of the gospel is that we are delivered from sin's power. We are delivered from sin's power and dominion, not merely from its guilt. So hindi lang pala niligtas tayo ng Diyos mula sa guilt or pagkakasala, but He also delivered us from the power of sin and the dominion of sin. Verse 9, recapitulation or repetition ang ginawa ni Apostle John sa verse 9. Ang repetition and recapitulation, that is really a very effective teaching device. Ang sabi po ng verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. So, repetition of idea. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. So, repetition or recapitulation sa kanyang pagtuturo. But this time, tinawag po ni Apostle John ang mga tao ng Diyos bilang born of God or ipinanganak buhat sa Diyos. At ito ay sangayon sa salita ni Apostle John sa John chapter 1 verse 13 na ang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, ang mga nananampalataya, they are born of God. Please turn to John 1:13. Ang sabi dito, born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. At kung sila ay born of God, siyempre, they will bear the holiness of God. They will not make a practice of sinning. Paanong ang mga born of God ay magpa-practice ng kasalanan if the seed of God abides in them? Di ba yun ang sinasabi ng ating teksto? Sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak sa Diyos. Now, sino ba itong binhi na ito? Wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Genesis 3:15, tinawag siyang seed of the woman. Galatians 3:16, tinawag siyang seed of Abraham. Sa Romans 1:3, tinawag po siyang binhi ni David. He is the Son of God. The one born of God cannot keep on breaking the law of God because he has been born of God. Ginawa siyang bagong nilalang, bagong nilikha, na merong bagong puso and with a new moral and spiritual appetite. Kaya kung pakinggan natin si James Smith, sabi po ni James Smith, the genuine convert is not merely a changed man. He is a new creation in Christ Jesus. He has not merely mended his ways. He has received a new nature. He is not merely reformed. He is regenerated. And I couldn't agree less. At dumago na tayo sa pang-apat at panghuling punto. Conversions summarizing marks. Ano po ang summarizing na palatandaan ng tunay na converted to Christ? Verse 10. This is a summarizing implication of everything that the Apostle John said. Verse 10. Ang sabi dito, sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So malinaw po, this is a summarizing description or summarizing mark of a true converted person to Christ.
ang ating claim bilang mga anak ng Diyos ay nagre-require po ng patunay, ng ebidensya. And when we talk about evidence, it implies sober judgment. Di ba? Kung maghahanap tayo ng ebidensya, dapat meron tayong matalas na judgment. Sober judgment, sober na pag-iisip. Hindi yung tipong isang tingin ng palang natin sa tao, oh, Christian na. No, no, no. Merong scrutiny, merong evaluation, meron pong sober judgment. We need to soberly judge whether a person is a child of God or not. Ito po ay salungat sa popular notion ng ating kapanahunan ngayon na wala daw tayong karapatan na mag-judge or maghatol. Yung sasabihin nila, don't judge. Only God has the right to judge. Yun ang favorite mantra ng mga leftists at mga liberals. And they are crying for inclusivity. Wala daw tayong karapatang mag-judge sa mga taong iyon. Open minds and open doors para sa lahat without any walls of partition of judgmentalism or bigotry. Yun ang kanilang paboritong label sa mga tao na mayroong firm conviction. But now, paano po natin madidetect ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng Diablo kung hindi tayo mag-exercise ng sober judgment, kung hindi tayo mag-observe? We have the responsibility to be discerning. God is not the God of confusion. Whoever does not practice righteousness, that is, whoever does not have a pattern of obeying the law, is not of God. And if he is not of God, he is of the devil. Kaya hindi po basta-bastang tumanggap ng church member. Marami na pong mga churches na napapahamak dahil hindi nag-iingat sa pagtanggap ng church member. Nakikita lang natin na magaling sumagot sa interview, magaling magsalita, tinanggap na as member. Hindi na-observe ang pattern ng kanyang buhay. Wala pong exercise of sober judgment. Kaya hindi po talaga tayo basta-basta tumatanggap ng church member nang hindi po natin napagtanto na siya ay tunay na anak ng Diyos, na meron pong palatandaan sa kanyang pagiging anak ng Diyos. And going back to one of John's major concern sa kanyang liham, whoever does not love his brother is not of God. He is of the devil. Ang practice ng katuwiran at ang tunay na pag-ibig para sa mga kapwa mananampalataya, sila po ay magkakambal. They are the inseparable marks of true conversion. Gaya ng sinabi po ng ating Panginoon sa John chapter 13 verse 35. Please turn there. John chapter 13 verse 35. Sabi po dito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kaya mga kapatid, ang message po ni Apostle John ay parang tabak ito na nagpipierce sa ating katawan. Dinidivide po dito ang katotohanan mula sa kasinungalingan. This portion of John's epistle demands honest self-examination. Ikaw ba ay merong palatandaan or habitual pattern of sin, or by general pattern of your life, ikaw ay masunurin sa batas ng Diyos? Is your life characterized by a growing love for the brethren or by indifference and animosity? Huwag kang padaya kanino man. Suriin mo ang sarili mo. Hindi ito minor points. They are the essential identifiers of those who belong to Christ. If you claim to be a Christian, naway makita sa buhay mo itong palatandaan na ito. There should not be a pattern of lawlessness, unbroken lawlessness. Kung hindi ka makakapresent ng evidence ng transforming power ng Diyos sa buhay mo, if there is no genuine love for your fellow believers, then you have every reason to question the authenticity of your salvation. Talagang i-question mo kung tunay ka bang ligtas o hindi. But for those who are truly born of God, ito din po ay comfort sa atin. The very fact na ikaw ay nag-struggle laban sa kasalanan, the very fact na meron kang desire na mamuhay upang maging masunurin sa batas ng Diyos, the very fact na ikaw ay nalulungkot ng labis sa mga kasalanan mo, and the very fact na meron kang tunay na pag-ibig para sa mga kapatiran, these are sweet evidences
of the Holy Spirit's work within you. Ikaw ay napalaya na nga mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas. Magpatuloy ka, kapatid, sa landas ng kabanalan. May you be empowered by the Spirit at all times. Sapagkat ito ang purpose kung bakit pumunta si Jesus dito. In order to make us obedient to the law. At sa mga wala pa kay Kristo, pakinggan po natin ang urgent appeal ni Apostle John. Examine yourselves. If you find yourself in the camp of the children of the devil, magsisi ka sa kasalanan mo ngayon, kaibigan, at manampalataya ka kay Kristo. Repent of your lawlessness and rebellion and believe on the Lord Jesus Christ alone as your Lord and Savior. Pumarito si Jesus in order to take away your sins, to destroy the works of the devil, and to give you a new heart, a new life marked by righteousness and love. Sa Panginoon po ang papuri. Lumapit ka kay Kristo ngayon na baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo ngayong gabi. Naway nangusap ito sa amin. Itong malinaw na palatandaan na ito, malinaw na definition ng sin. Sin is lawlessness, and it is lawlessness that separates us from you. But thanks be to God because you have reconciled us to you through Jesus Christ our Lord. At nawa ay gaya ng inyong pangako, hindi babalik sa inyo ang inyong salita sa walang kabuluhan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.